2 Kings chapter 11. Naging hari si David sa Israel at Judah. Nagsama-sama ang mga taga-Israel para puntahan si David sa Hebron. Sinabi nila kay David, "Mga kadugo mo kami, magkalahi tayo. Dati, nilid mo ang Israel sa gera kahit nung si Saul pa ang hari. At nag-promise sa'yo si Lord na Diyos mo na ikaw ang maglilid sa bayan niya at ikaw din ang mamumuno sa kanila." So, nagpunta kay King David sa Hebron ang lahat ng leaders ng Israel. Sa harap ni Lord, gumawa si David ng agreement sa kanila. Tapos, inanoint siya at ginawang hari ng Israel, gaya ng promise ni Lord kay Samuel. Lumusob si King David sa Jerusalem kasama lahat ng Israelites. Jebus ang dating tawag sa lugar na yon. Mga Jebusites ang original na nakatira sa lupain na yon at nandun pa rin sila noong time na yon. Sinabi ng mga Jebusites kay David, "Hindi ka makakapasok dito." Pero nasakop ni David ang kuta ng Zion at tinawag itong city ni David. Sabi ni David, magiging commander ng army ang unang makakapatay ng isang Jebusite. Si Joab na anak ni Zeruiah ang unang sumalakay, kaya siya ang naging commander. Tapos noon, sa kuta tumira si David, kaya tinawag yung city ni David. Pinatayo niya ulit yung city mula Milo hanggang sa mga pader sa palibot noon, at si Joab na ang pagawa sa iba pang parte ng city. Lalo pang naging powerful si David, kasama niya kasi si Lord na makapangyarihan sa lahat. Ang matatapang na sundalo ni David. Ito yung listahan ng mga leader na matatapang na sundalo ni David. Kasama ang buong Israel, tumulong sila para gawing hari si David, gaya ng promise ni Lord, at pinatatag pa nila ang kaharian niya. Ang una sa kanila ay si Yashobeam. Galing siya sa angkan ni Hakmon at leader ng 3 pinakamatapang na sundalo. Sa isang labanan, napatay niya ang 300 na tao gamit ang sibat niya. Next naman si Eleazar. Kasama din siya doon sa 3. Anak siya ni Dodo at mula sa angkan ni Aho. Kasama siya ni David sa Pas Damim nung nakipaglaban sila sa mga Philistines. Nasa taniman siya ng barley nung tumatakas ang mga Israelites, kaya tumayo siya sa gitna ng bukid kasama ang mga tauhan niya at nilabanan nila ang mga Philistines. Malaking panalo ang binigay ni Lord sa kanila. Isang araw, habang nakakampo sa Rephaim Valley ang army ng mga Philistines, bumaba yung 3 sa 13 na sundalo papunta kay David na nasa malaking bato sa may Adullam Cave. Noong time na yun, nasa isang kuta si David at kontrolado na ng mga Philistines ang Bethlehem. Tapos, nasabi ni David, "Hay, namimiss ko lang uminom ng tubig galing sa balon sa may gate ng Bethlehem. Sana may magdala nun sa akin." So, lumusob ang 3 matatapang sundalo sa kampo ng mga Philistines at kumuha ng tubig sa balon. Dinala nila yon kay David, pero imbes na inumin, binuhos niya yon bilang offering kay Lord. Sabi niya, "Pag ininom ko ito, para ko na ring ininom ang dugo ng mga sundalong nagtaya ng buhay para sa tubig na ito." Kaya hindi niya yon ininom. Yun yung tapang na pinakita ng 3 malalakas na sundalo. Ang kapatid naman ni Joab na si Abishai, ang leader ng 30 na pinakamatapang na sundalo. Ipaglaban si Abishai sa 300 na tao gamit ang sibat niya. Napatay niya ang mga ito at sumikat siya kasama ng 30 na sundalo. Siya ang leader at pinakasikat sa 30, pero hindi niya napantayan yung 3. Isang matapang sundalo ng Kabsel si Benaiah na anak ni Jehoiada. Maraming beses na niyang napakita ang katapangan niya. Kasama na yung pagpatay niya sa 2 magaling na Moabite na warrior.
May time din na bumaba siya sa isang balon at pinatay ang isang layon habang nag-i-snow. Pinatay niya rin ang higanteng Egyptian na 7 feet at 6 inches ang height. Sobrang laki ng sibat nito, pero sinugod yun ni Benaya gamit lang ang isang pamalo. Inagaw ni Benaya yung sibat sa kamay ng Egyptian at ginamit niya yun para patayin ito. Yun ang tapang na pinakita ni Benaya na isa sa 30 na sundalo. Kilala siya sa 30 pero hindi siya kasing sikat ng 3 sundalo. Ginawa siyang leader ni David ng mga bodyguard niya. Ito yung iba pang mahuhusay na sundalo. Si Asahel na kapatid ni Joab, si Elhanan na anak ni Dodo at taga Bethlehem, si Shamot na taga Harod, si Heles na taga Pelet, si Ira na anak ni Ikesh at taga Tekoa, si Abiezer na taga Anatoth, si Sibekay na taga Husha, si Ilai na taga Aho, si Maharai na taga Netofa, si Heled na anak ni Baana at taga Netofa, si Ithay na anak ni Ribai at taga Gibeah sa Benjamin, si Benaya na taga Pirathon, si Hurai mula sa mga valley na malapit sa Gaash, si Abiel na taga Arba, si Asmabeth na taga Bahurum, si Eliaba na taga Shalbon, si Hashem na taga Gizon, si Jonathan na anak ni Shage at taga Hara, si Ahiyam na anak ni Saka at taga Hara, si Elifal na anak ni Ur, si Hefer na taga Mekera, si Ahijah na taga Pelon, si Hezro na taga Carmel, si Naaray na anak ni Esbai, si Joel na kapatid ni Nathan, si Mibhar na anak ni Hagri, si Zelek na taga Amon, si Naharay na taga-dala ng armas ni Joab at taga Beeroth, si Naira at Gareb na taga Jatir, si Uriah na Hittite, si Zabad na anak ni Alay, si Adina na anak ni Shiza, isang leader sa tribe ni Ruben. May sarili siyang grupo na may 30 na sundalo. Si Hanan na anak ni Maaka, si Jehoshaphat na taga Mithan, si Uzziah na taga Ashtera, sina Shama at Jeiel na mga anak ni Hotham at taga Aroer, sina Jediel at Joha na mga anak ni Shimri at taga Tiz, si Eliel na taga Mahava, sina Jeribai at Joshavaya na mga anak ni Elnaam, si Itma na taga Moab, sina Eliel, Obed at Jaasiel na taga Zoba. 1 Chronicles chapter 12. Mga unang tagasunod ni David sa tribe ni Benjamin. Tumira si David sa Ziklag nung time na tumatakas siya kay King Saul. Sumama sa kanya makipaglaban ang mga mahuhusay na sundalo na galing sa tribe ni Benjamin at kamag-anak ni Saul. Magagaling silang tumira ng mga pana at tirador gamit ang kanan o kaliwang kamay. Under sila sa leadership ni na Ahiezer at Joash na mga anak ni Shema na taga Gibeah. Ito yung pangalan ng mga sundalo. Sina Jaziel at Pelet na mga anak ni Azmaveth, sina Bereka at Jehu na taga Anatoth, si Ishmaya na taga Gibeon, sikat siyang sundalo at isa sa mga leaders ng 30 na sundalo, sina Jeremiah, Jahaziel, Johanan at Jozabad na taga Gedera, sina Eluzai, Jerimoth, Beelaya, Shemaraya at Shepataya na taga Harip, sina Elkana, Ishia, Asarel, Joezer at Jashubeam mula sa angka ni Korah, sina Joela at Zebadiah na mga anak ni Jeroham na taga Kedor. Mga tagasunod ni David sa tribe ni Gad. Ito yung mga pangalan ng mga sikat at mahuhusay na sundalo mula sa tribe ni Gad na sumali sa army ni David nung nasa kuta siya sa desert.
magagaling silang gumamit ng mga shield at sibat. Mababangis gaya ng mga layon at mabibilis gaya ng mga usa sa bundok. Ito yung pagkakasunod-sunod ng ranggo nila. Ezer, Obadiah, Eliab, Mishmana, Jeremiah, Atay, Eliel, Johanan, Elzabad, Jeremiah, at Makbanay. Galing sa tribe ni Gad ang mga sundalong ito at mga leader ng army. Nasa mataas na ranggo ang ilan sa kanila na may hawak na 1,000 na sundalo at yung iba naman ay may hawak na 100 na sundalo. Sila ang tumawid sa Jordan River noong unang buwan ng taon nung umapaw ang tubig doon. Pinalikas nila ang mga nakatira sa valley papunta sa magkabilang side ng ilog. Mga tagasunod ni David sa tribe ni na Benjamin at Judah. Minsan, pumunta ang ilang taga-Benjamin at taga-Judah sa kuta kung saan nandun si David. Sinalubong sila ni David at sinabi, "Kung pumunta kayo dito bilang mga kaibigan na tutulong sa akin, welcome na welcome kayo. Pero kung tatraidorin niyo ako sa mga kaaway ko, kahit wala akong ginagawang masama sa inyo, malalaman ito ng Diyos ng mga ninuno natin at paparusahan niya kayo." Kinontrol ng Espiritu ng Diyos si Amasai na leader ng 30 na sundalo. Sabi niya, "Sasama kami sa iyo, David, anak ni Jess. Lagi ka sanang maging successful, pati ang mga tagasunod mo. Kakampi mo ang Diyos." So, winelcome sila ni David at ginawang mga officer ng army niya. Mga tagasunod ni David sa tribe ni Manasseh. Nung time na susugod si David laban kay King Saul, kumampi sa kanya ang ilang sundalo sa tribe ni Manasseh. Kasama niya ang mga Philistines noon, pero hindi sila natuloy sa pagsugod kasi na-realize ng mga hari ng Philistines na pwede silang traidorin ni David at kampihan nito si Saul. So, pinabalik nila si David sa Ziklag. Ito yung mga sundalong galing sa Manasseh na kumampi kay David nung pabalik na siya sa Ziklag. Sina Adna, Jozabad, Jediel, Michael, Jozabad, Elihu at Zilethai. Mga commander sila na may hawak na tig 1,000 na sundalo. Malaki ang naitulong nila kay David kasi magagaling silang mga sundalo. Tapos, ginawa sila ni David ng mga officer ng army niya. May mga sumasali sa force ni David araw-araw, kaya dumami at lumakas ang army niya. Ang listahan ng army ni David. Nung nasa Hebron si David, maraming magagaling na sundalo na sumali sa army niya para tulungan siya maging hari kapalit ni Saul, gaya ng pinaramis ni Lord. Ito yung bilang nila. Mula sa Judah, 6,800 na sundalo na may mga shield at pana. Mula sa Simeon, 7,100 na malalakas at matatapang na lalaki. Mula sa Levi, 4,600 na lalaki. Mga tagusunod ni Jehoiada mula sa lahi ni Aaron, 3,700 na lalaki. Si Zadok na isang matapang na binata at mga kamag-anak niya, 22 na leaders. Mula sa Benjamin, 3,000 na lalaki. Ito ang lahing pinanggalingan ni Saul kaya marami sa kanila ang loyal pa rin sa kanya. Mula sa Ephraim, 20,800 na malalakas at sikat na tao sa kanila. Mula sa West Manasseh, 18,000 na lalaking pumunta kay David para gawin siyang hari. Mula sa Isakar, 200 na leaders kasama ang mga sundalong under sa kanila. Alam nila kung ano ang dapat gawin ng Israel at kung kailan gagawin yon. Mula sa Zebulun, 50,000 sundalong loyal at maaasahan. Sanay silang lumaban gamit ang lahat ng klase ng sandata. Mula sa Naphtali, 1,000 na leaders kasama ang 37,000 na lalaki na may mga shield at pana. Mula sa Dan, 28,600 na lalaking sanay sa laban. Mula sa Asher,
40,000 na lalaking handang lumaban. Mula sa Reuben, Gad at East Manasseh na mga tribe sa east ng Jordan, 120,000 na sundalong sanay gumamit ng lahat ng klase ng sandata. Handang lumaban ang mga sundalong ito. Nagpunta sila sa Hebron kasi gustong-gusto nilang gawing hari si David sa buong Israel. At ganun din ang gusto ng lahat ng tao sa Israel. 3 days silang nag-stay doon kasama ni David. Pinaghanda sila ng mga kamag-anak nila, kaya kumain sila at nag-inuman. Nagdala din ng pagkain yung ibang kamag-anak nila na mula pa sa malalayong teritoryo ng Isakar, Zebulun at Naphtali. Nagdala sila ng mga donkey, camel, batang donkey at baka na may mga kargang pagkain, harina, fig, pasas, wine at olive oil. Nagdala din sila ng mga baka at tupa na kakatayin at kakainin. Masayang-masaya ang buong Israel.